Magandang araw mga Cubs. Kumusta na kaya itong kalahati ng Pagbilao Bypass? Pwede na kayang pasukan? O liliko pa ako ng kanan sa subdivision? Sige, alamin natin at ating balikan. Let's go. So ito na nga mga Cubs. Pagbilao Bypass ay after ng Lucena sa may bandang Shell. Counting unahan lang Pagbilao bypass na. So, ito nga kakaliwa na tayo papasok ng Pagbilao bypass. So, yan, papasok tayo diyan ng dandahan. Ito na yung pinaka bungad ng Pagbilao bypass kung galing ka ng Lucena. Alright, so yung madalas na nadadaanan naman to kasi matagal na tong bukas. Ang problema nga lang so tuwing ako'y madaan dito, lagi akong nabibitin. Gawa nga ng kalahati ng bypass na to ay sarado. Yung kanina nga sa unahan natin yung may karatula na no entry. So ituturo tayo kung saan ang daanan na maaring malusutan papuntang Bicol kung gagamit ka ng Pagbilao bypass. So nakakainip nga dahil gustong-gusto ko ng dumaan. Yung bang gusto mong dumiretso na yung tuloy-tuloy na yung biyahe mo papuntang Bicol na gamit ang Pagbilao bypass. Laking ginhawa din ng bypass ng Pagbilao dahil hindi ka na dadaan sa bayan, di ba? Pag sa bayan, medyo madaming sakyan, masikip. Sa bypass, yun yung magandang daanan na hindi mo na iindahin yung mga traffic sa sentro, sa town, no? At ito naman ay malaking tulong. So matagal nang sarado ang Pagbilao, kalahati ng Pagbilao bypass. So sana ngayon ging tuloy-tuloy na ang ating pagtakbo dito sa Pagbilao bypass. Ito ay lagi namang nadadaanan. Ito yung usual na daanan, first half na kalahating bahagi ng Pagbilao bypass. At sana ay madaanan na nga yung sinabi ko kanina, yung kalahati. At ito'y ating aalamin ngayon. So ayan, tuloy-tuloy lang ang ating biyahe kasi ito ay nadadaanan. Sa mga nakakanood ng aking mga biyahe vlogs, video vlogs, alam nila to na ginawa ko na to dati at itinuro ko na sa kanila yung paano ang exit papuntang Bicol kung gagamit ka ng Pagbilao bypass. So, nung una, papasok ka sa isang subdivision dito sa Pagbilao at yun ang exit mo papuntang Bicol. Sa ngayon, tingnan natin kung makakatuloy-tuloy ba tayo dito. At yung sikat na karatula na yun sa umpisa ng ating video, yun yung kalahating bahagi ng kalahating haba ng Pagbilao. Ito na nga. Ito na tayo. So, lumiliko ako dyan ng kanan noon. So, ngayon, papasukin na natin. Tara, pasukin natin. Hindi na tayo kakaliwa. Ayan, nakapasok na tayo. Ito na yung second half ng Pagbilao bypass. Ito na yung kabuuan ng haba niya. So, hindi na tayo dadaan ng subdivision. Hindi na tayo pupunta ng mismong bayan para makipagsalamuha sa mga trapiko doon. Ito na yung pinakahihintay natin na sana matapos na. At kung makikita natin ay hindi pa ganun kakumpleto pero maari ng daanan ng mga light vehicles, no? Motor, kotse. Wag lang mga mabibigat tulad ng truck, tulad ng mga 10-wheeler trucks na yan na may mabibigat na dalahin kasi baka
magbitak-bitak pa yung mga kalsada. So napapansin natin na yung kabilang bahagi ay hindi pa tuyo, no? Hindi pa ganun katigas. So wag mo nang daanan ng mabigat. Yung mga light vehicles lang, yung mga kotse lang, yung mga pangpamilyang sakyan lang. At makikita naman natin dito may mga bahagi na pinapatuyo pa. So ayun. So makita natin na maaari nang dumaan yung mga magagaan na sasakyan. Yung mga pauwi ng Bicol, isa na naman itong makakatulong sa kaginhawaan nating pagbiyahe kasi alam nyo sa unahan ng Bicol, ang daming bako-bako. Parang sinasabi nung pamangkin ko, moon crater. Millennials eh. Sa atin naman, sungkaan. Pag makamatatanda, sungkaan. Sa mga bata, moon craters, social, no? Moon craters. So yun nga, nakikita natin sa ibang bahagi ay hindi pa kompleto, pero smooth na yung daloy ng pagbiyahe, puro na simentado. Hindi na hirap. Kung mapapansin nyo, yung sakyan sa unahan namin maliit na sasakyan, Honda Civic. Talagang relax na relax siya. May nakasalubong din kaming sasakyan. Ayan. So, maari na nga at tuloy-tuloy na to at isa na namang kalsada ang nabuksan na makakapagbigay ng ginhawa sa biyahe ng mga uwi ng Bicol, Visayas, Samar, Mindanao, na ang gagamitin ay kotse, no? Land travel. Ayun, kung hindi kayo mag-aeroplano, gusto nyo ng land travel kasi gusto nyo i-break yung sakyan nyo, marami kayong magkakasama, may magamit kayong dala-dala, isa naman ito sa makakatulong sa kaginhawaan ng inyong pagbiyahe. Maliban pa sa hinihintay natin na TR4, no? Ano yung TR4? Toll Road 4, yung XLEX extension from Manila hanggang Lucena. So after ng Lucena, Pagbilao ang susunod na bayan, dito na kayo dumaan. Ayan, oh. So, ayan na guys. Ayan na mga kabiyahe. At nabuo na natin yung Pagbilao bypass. Ito na yung main highway. Papasok na tayo. Alright. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-subscribe. Paki-share. Pakinood ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyong pananatili sa ating biyahe. Alright, paki-share and see you sa aking susunod na video. See you guys. Maraming salamat and God bless. Bye-bye.